Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kaninuno. Itago na lang natin ang pangalan niya bilang Maria. Itong sender na ito, mga kaninuno, ay kakilala ni Ruben mula sa kwento nating baon. Taong 1998 sa lugar ng Negros. Magandang araw, ninuno. Ako nga pala si Maria Teresa mula sa Leyte, Tubong Negros. Meron akong asawa at anak. Nais ko sanang ibahagi sa inyo ang kwento ng isang babae na kung tawagin ay Anwa. Isa siyang mahinhin at napakabait na tao. Napakaamo din ng kanyang muka. Manipis na labi, magandang kutis, literal na napakaganda. Kakatapos lang noon ni Anwa ng high school. Sa isang matarek na bundok siya nakatira, sa lungsod ng Guylunghan, kasama ang kanyang lola. Masaya silang namumuhay sa isang simple at payak na tahanan. Pagtitinda ng gulay, punong kahoy, prutas, ang pinagkukunan nila ng pang-araw-araw na gastusin para mabuhay. Paminsan, umaangkat din sila sa iba pang panig ng Negros Oriental para punan ng kanilang paninda. 6 na araw silang nagtatrabaho. Pero tuwing araw ng Biyernes, tumitigil sila. Ayaw kasi ng lola ni Anwa. Hindi naman sinasabi kung anong dahilan. Basta, palagi lang siyang umaalis mag-isa ng araw na yon. Kahit saang talipapa napapadpad si Anwa at lola niya upang makapagtinda. Hindi mabilang na mga tao ang nakakasalamuha nila sa araw-araw. Hanggang sa sumapit ang isang umaga. Sa kabukiran ng Ayongon, isang babae ang lumapit sa tindahan nila. Nagwika yun ng, "Neng, pakibalot mo nga yung mga saging. Papakyawin ko na yan. Isama mo na rin yung kamote." Nakatitig yung babae sa mata ni Anwa. Hindi doon sa binibili niya. Nagkatitigan sila nun. May edad na yung babae pero maganda ang hulma ng mukha nito. Nang makita yon ng lola ni Anwa, bigla siyang nagsalita. Apo! Ako na dyan. Ako na ang magbabalot. Tapusin mo na lang yung hinihiwa kong mangga. Ilagay mo sa supot. Tapos lagyan mo ng patis at suka na may kasamang asin. Napansin ni Anwa. Agaw eksena yung lola niya. Talagang nagmamadali. Hindi niya naman yon masyadong pinansin. At dumiretso na siya sa pagbabalat ng mangga. Napalingon siya uli doon sa babae. Bumubukas yung bibig nun, pero wala naman siyang naririnig. Habang yung lola niya, galit. Panay ang bigkas ng mabigat na salita na tila ba pinapaalis yung babae. Pinagmasdan lang yon ni Anwa habang naglalakad papalayo sa tindahan nila. Kinagabihan ng araw na yon, habang nagliligpit sila ng paninda,
Hindi maiwasang magtaka ni Anwa. Tanong niya sa lola niya kung anong nangyari doon sa babae. Pero hindi yun sumagot. Sinabihan lang siya na magmadali ng magligpit para makapagpahinga na. Akala ni Anwa dahil lang yon sa pagod. Marami kasing tao ang bumili sa kanila. Panahon kasi ito ng tinatawag na tabo. Ang tabo ay isang kalakalan na karaniwang ginagawa ng mga tindero at tindera sa isang lugar. Partikular na ang lugar ng Negros. 3 araw ang itinatagal nun. Maraming mga nagtitinda, pati na rin ang mga mamimili ang pumupunta sa ganitong panahon. Kinabukasan, habang abala sa pagtatrabaho si Anwa, nakita na naman niya yung babae kahapon. Nakapwesto yon hindi kalayuan sa tindahan nila. Nakatitig yun sa kanya at walang tigil ang pagbuka ng bibig. Para bang merong sinasabi. Kaagad sinaway ng lola niya si Anwa at pinalipat ng pwesto. Gusto niyang itanong kung bakit pero natakot siya sa lola niya. Medyo istrikta kasi yon. Lumang tao kasi. Kapag merong sinabi, dapat susundin mo kaagad. Napakamot na lang ng ulo si Anwa at sinunod yung utos ng lola niya. Ilang oras pa ang lumipas. Matapos uling magtrabaho, umuwi na silang dalawa. Medyo kakaiba ang kinikilos ng lola niya. Tahimik lang tapos nakatingin sa malayo. Halatang malalim ang iniisip. Nagtataka si Anwa kasi maingay yung lola niya sa kapalabiro. Pero ngayon, ibang-iba ang aura niya. Nang makarating sila sa bahay, madilim na ng mga oras na ito. Hindi dinadalaw ng antok si Anwa. Nakailang palit siya ng posisyon pero wala talaga. Lumabas muna siya ng bahay para kahit papano maaliw. Dahil medyo nasa itaas ng bundok, kitang-kita niya doon yung ilaw ng mga bahay. Malamig ng mga oras na ito. Ilang saglit pa ang lumipas. Nakarinig siya ng malakas na kalampag. Naroon yun mismo sa harapan niya. Nanlaki yung mata ni Anwa kasi isang napakalaking paniki ang nakita niya. Lagpas tao ang laki nun. Mahaba ang mga kamay. Tapos yung paa ng kambing. Maraming balahibo yung katawan. Malaki ang pakpak. Tapos yung mukha ng tao. Nakatitig yon sa kanya habang nanlilisik yung mata. Nakita yon ng lola ni Anwa. Sigaw yon ng sigaw at kaagad siyang pinapapasok doon sa loob. Walang reaksyon si Anwa. Nakatayo lang siya habang nakatulala doon sa nilalang. Dito na mas nagalit yung lola niya. Patakbo yung lumapit habang daladala yung itak. Nakakabinging sigaw yung ginawa ng elemento. Pero hindi nagpatinag yung lola ni Anwa. Bumuelo siya na tatagain na yung nilalang.
habang yung panike mabilis na tumakbo papalayo at naglaho sa dilim. Wala pa ring tigil sa pagsigaw yung lola ni Anwa habang dinuduro yung palakol. Peste kang wakwak ka! Kung hindi mo titigilan yung apo ko, alam mo na ang mangyayari sa'yo. Huwag mo kong susubukan. Walang kaalam-alam si Anwa sa nangyari. Tulala pa rin siya habang pilit na hinihila ng lola niya papasok sa loob ng bahay. Hingal na hingal din siya at parang mauubusan ng hininga. Nang makarating sa loob, paulit-ulit na tinatapik yung pisngi ni Anwa para bumalik sa wisyo. Nang magkamalay, kaagad siyang tumakbo sa kusina at sumuka ng sumuka. Halos bumaluktot yung katawan ni Anwa habang yung lola niya walang tigil sa paghimas ng kanyang likod. Sige lang, apo. Isuka mo lang. Meron kang ilalabas. Sige. Hindi nga nagkamali yung lola. Naging sobrang baho nung suka ni Anwa. Kulay itim na parang buhay. Kasabay nun, unti-unting dumidilim yung paningin niya at nawalan ng malay. Mabuti na lang, kaagad siyang nasalo ng lola niya at inihiga sa may katre. Matapos nun, nagpausok ng insenso yung lola ni Anwa. Kumuha ng tabo na merong tubig at asin. Nilagyan ng lana na mula pa sa kaisa-isang bunga ng buko sa silangang bahagi ng kanilang lupain. Ipinunas yon sa buong katawan ni Anwa. Kung maitatanong nyo kung anong klase ng langis yung meron ang lola ni Anwa, eto yung tinatawag na himag. Isang uri ng mutya ng langis na kumukulo kapag merong masasamang elemento sa paligid, kapag merong kapahamakan, o kapag merong nasa bingit ng kamatayan dulot ng disgrasya. Kailangan niyong ipainom o ipahid sa pasyente upang mabigyan siya ng karagdagang lunas. Babaylan ang lola ni Anwa kaya meron siya nito. Bagay na itinatago niya at inilalabas lang kapag kailangan. Maniwala man kayo sa hindi, ilang minuto lang ang lumipas. Bumalik sa wisyo si Anwa. Para siyang lasing na nagtungo sa kusina at uminom ng tubig. Apo, dahan-dahan ka lang. Baka matumba ka niyan eh. Sana tinawag mo ko para naalalayan kita. Ay nako, batang ito talaga, oo. Sagot ni Anwa sa kanya. Lola, ano pong nangyayari sa akin? Bakit po? Wala po kong maalala. Halika, apo. Sumunod ka sa akin. Doon tayo sa labas. Inalalayan siya ng lola niya. Papunta doon sa labas kung saan niya nakita yung malaking panike. Ayan, apo. Diyan. Diyan mo nakita yung elemento. Tulala ka lang diyan. Hindi ka gumagalaw. Siya din ang may gawa kung bakit wala kang maalala. Namanipula niya ang isip mo. Ay. O sige na, apo. Halika na. Pumasok na uli tayo sa loob ng bahay. Lola, ano po ba yung hawak-hawak niyo?
Saka, bakit po ang bigat ng pakiramdam ko? Tapos po, punong-puno yung katawan ko ng langis. Ay nako apo, hindi pa ngayon ang tamang panahon para malaman mo yung tungkol dyan. Ang mas mabuting isipin na lang natin, napaalis ko yung wakwak kagabi. Dahil kung hindi, habang buhay kong pagsisisihan yun. Ha? Ano po, Lola? Bakit naman po kayo magsisisi? Saka, ano po yung wakwak? Sa isip ng lola niya, walang kaalam-alam yung apo ko. Ay, delikado ito. Bumalik na nga si Imelda. Lola, bakit po kayo nakasimangot? Meron po ba akong nasabing hindi maganda? Basta apo, darating din ang tamang panahon. Maiintindihan mo ang lahat ng bagay. Sige na, magpahinga ka na uli. Kikisingin na lang kita kapag kakain na tayo. Kinabukasan, hindi muna pinasama ng lola niya si Anwa sa pagtitinda. Hindi kasi talaga biro yung nangyari kay Anwa. Saka, delikado. Apo, sa susunod na araw ka na lang sumama sa pagtitinda. Magpahinga ka na muna dito. At wag na wag kang lalabas ng bahay. Hala Lola, malakas na po ako. Kaya ko na po yung katawan ko, Lola. Saka, matanda na po kayo. Kailangan niyo po ng tulong ko. Mamaya, mapano pa po kayo doon eh. Diyan lang naman ako sa malapit magtitinda, apo. Hindi na ako lalayo. Kaya wag ka nang mag-alala. Wala namang nagawa si Anwa kung hindi ang sumunod na lang sa lola niya. Yun na lang kasi ang natitirang pamilya ni Anwa. Yung nanay at tatay niya, maagang pumanaw. Kaya yung matanda ang nagpalaki sa kanya. Mahal ni Anwa yung matanda pero ang hindi niya talaga maintindihan kung bakit palaging umaalis yon ng Biyernes. Tapos ayaw ng may kasama. Fast forward tayo. Ilang taon ang lumipas. Ganap na dalaga na si Anwa. 18 anyos. Natuto na siyang manamit ng maayos. Bagay na sobrang ikinakaaliw ng lola niya. Manang-mana daw sa kanya. At syempre, dahil sa taglay na kagandahan ni Anwa, hindi maiwasan yung mga lalaking pumoporma sa kanya. Miss? Pwede bang pabili ako ng gulay? Kangkong saka sari-saring gulay na din. Yung singganda mo. Hindi naman masyadong pinansin ni Anwa yung sinabi ng lalaki. Ay, sige po. 20 pesos po yung sari-saring gulay. Isang batang galing sa bungan ang paulit-ulit na bumibili ng araw na yon. Talagang mapapansin mo sa kanya na merong ibang pakay yung lalaki. Iho, ilang tao ba ang papakainin mo? Bakit napakarami mo naman atang binibili? Nakailang balik ka na dito eh. Ngumiti lang yung binata. Tapos napakamot ng ulo. Lumipas pa ang ilang mga araw. Maraming lalaki ang nagpapapansin kay Anwa. Pero, ang madalas naroon yung lalaking galing sa sabungan. Wala namang problema yon sa lola ni Anwa. Kasi,
mas maraming bumibili sa kanila. Pero isang araw, sinumpong ng arthritis yung lola ni Anwa. Namamaga yung tuhod at hindi makalakad. Apo, malaki ka naman na. Kaya mo na sigurong magtinda muna mag-isa, ano? Hindi kita masasamahan ngayon. Sobrang sakit kasi ng tuhod ko. Lola, meron naman pong gamot dyan ah. Pampawala po ng maga at sakit. Mahihirapan po ako dun, Lola. Natatakot po ako. Oo nga, Apo. Meron ngang gamot dyan. Pero nasanay na ako sa organikong gamot. Dahon lang at mga tanim ko ang gagamitin ko. Gagaling din ako kaagad. Bigyan mo lang ako ng isang araw. Ikaw talaga, Apo, oh. Hindi naman habang buhay kasama mo ko. Kaya dapat inaaral mo na ding mag-isa. Para pagdating ng panahon, kaya mo na. Doon ka sa bukiran ng Ayongon magtinda. Kung naaalala mo yung babae, yung pinaalis ko noon, kapag nakita mo uli siya, hayaan mo lang. Huwag na huwag mong kakausapin. Kasi po, Lola Ay. Pero sige po, kung yan po yung gusto nyo, kakayanin ko po. Basta, ipangako nyo po sa aking magpapagaling kayo, ha? Kinabukasan, mag-isang sumakay ng jeep si Anwa. Ilang na ilang siya kasi talagang hindi sanay. 5 lang silang nakasakay doon sa jeep. Puro tindero at tindera din. Maya-maya pa, pagkarating doon sa lugar, pababa pa lang si Anwa. Sinalubong na siya nung lalaking laging bumibili sa kanya. Kuya, bakit ka ba sunod ng sunod sa akin? Kanina ka pa. Nakita kita doon sa kabilang jeep eh. Hindi mo ba alam kanina pa kita pinagmamasdan? Hindi ka agad nakasagot yung lalaki dahil sa iya. Oh, bakit hindi ka sumasagot dyan? Pipe ka ba? Nagsasalita ka naman ah. Uy, hindi ako pipe ah. Pero, oo, tama ka naman. Kanina pa talaga kita sinusundan. Halos araw-araw nga eh. Pero hindi naman ako masamang tao. Bala ko lang sanang tulungan ka kung ayos lang sa'yo. Jessie nga pala ang pangalan ko. Taga dito lang din ako nakatira. Doon sa ibabang parte ng bahay nyo. Ay kuya, wag na po. Kaya ko na po yan. Nakakaya naman po sa inyo eh. Uy, eto naman oh. Wag nang kuya. Jessie na lang. Sige na. Tulungan na kita. Buhatin ko na yung paninda mo. Aalis din ako kaagad pagtapos. Sige na nga. Mukhang mapilit ka talaga eh. Saka mabigat din naman yung dala ko. Salamat ah. Anwa nga pala ang pangalan ko. Todong ngiti si Jessie nung marinig niyang nagpasalamat si Anwa. Nagmamadali siyang pabalik-balik habang binubuhat yung mga paninda. Tumulong na din siya sa pagtayo ng trapal ng tindahan ni Anwa. Ayan, alis na ako ah. Mukhang ayos naman na yung tindahan mo saka mga paninda. Kapag meron kang kailangan, andyan lang ako sa tabi-tabi. Huwag kang mahihiyang tawagin ako ha, kapag kailangan mo ng tulong. Halatang sobrang saya ni Jessie. Nagpapakitang gilas kay Anwa. Ganon kasi ang galawan ng panliligaw noon sa kanila, lalo na sa probinsya. Mabait na binata naman si Jessie. Tulad ni Anwa, simple din ang pamumuhay.
Yung tatay niya taga-tari ng manok, habang yung nanay, tindera ng ukay-ukay. Kinagabihan ng araw na yon, doon matutulog sa tindahan si Anwa. Dagsaan kasi ang mga tao ng mga panahon na yon, kaya hindi na siya uuwi para maaga siyang makapagbukas. Tinakpan lang ni Anwa yung buong tindahan, tapos naglatag siya ng banig doon sa loob. Dumating na naman si Jessie. "Uy, Anwa, ako na. Tulungan na kita dyan." "Uy, ito naman oh. Nag-abala pa. Kayang-kaya ko naman yan eh. Wag na, ako na." Walang nagawa si Anwa kasi mabilis ang pagkilos ni Jessie. Matapos nilang mag-ayos, pumunta si Anwa doon sa poso para mag-igip. Panglinis ng kinain niya, pati na rin ng katawan. Nagkataon na doon din pala yung pwesto ng tindahan nila Jessie. Panay naman ang tingin sa kanya nun habang nag-iigip. 11:00 na ng mga oras na ito. Pagbalik ni Anwa doon sa lugar niya, pagpasok doon sa loob, mayroon siyang narinig na boses. "Anwa! Anwa! Iya! Andyan ka, diba? Gising ka pa? Bibili sana ako ng gulay. Buksan mo." Pamilyar yung boses nun. Kaagad pumasok sa isip ni Anwa yung pinaalis na babae ng lola niya. Hindi niya pinansin yon at nanahimik lang siya doon sa loob. Pero paulit-ulit nitong tinatawag yung pangalan niya. "Anwa! Anwa! Hoy! Anwa! Alam kong andyan ka sa loob." Dahil sa takot, pumasok na si Anwa sa isang malaking kahon. "Iha, wag mo na akong galitin. Bibili lang naman ako ng paninda mo eh. Sige ka, kapag hindi mo binuksan, kusa akong papasok sa loob." Tagaktak na yung pawis ni Anwa at nangingilid na rin yung luha. Hindi siya makasigaw o makapagsalita. Kinagat niya na lang yung daliri niya ng dahil sa takot. Maya-maya pa, ramdam ni Anwa, hinahawi na nung babae yung tabing sa labas ng tindahan. "Anwa, papasok na ako, iya." Nakarinig si Anwa ng boses ng lalaki. "Hoy! Anong ginagawa mo dyan?" "Jessie? Jessie, ikaw ba yan? Tulungan mo ko, Jessie." Biglang lumingon yung babae kay Jessie. Masama ang titig sa kanya nun. "Hoy! Anong ginagawa mo dyan? Napatigil yung pagsasalita niya nung makita niya yung likuran ng babae. Makintab at matulis. Bumuka yun na parang isang pakpak ng paniki. Yung kaninang tapang niya, napalitan ng matinding takot. Kitang-kita niya yung pagbago ng itsura ng babae. Kaya kaagad siyang napatakbo. Rinig na rinig ni Jessie yung boses ng wakwak. "Tay! Si Anwa po, tay! Inaaswang!"
Ano? Anong aswang? Sige na, balikan mo kaagad doon. Susunod ako sa'yo. Kukunin ko lang yung itak ko. Dali! Ayaw na sanang bumalik ni Jessie ng dahil sa takot. Pero, nung maisip niya si Anwa, hindi niya alam pero nagkaroon siya ng lakas ng loob at kaagad tumakbo pabalik. Kaso, pagdating niya, wala na yung nilalang. Tinignan nila yung buong paligid pero wala na talaga. Jessie? Jessie? Andyan pa ba? Wala na, Anwa. Kaming dalawa na lang ng tatay ko yung nandito sa labas. Ayaw pa ring lumabas ni Anwa. Kaya pumasok na lang si Jessie sa loob. Nagmistulang bata si Anwa habang nasa loob ng karton. Nanginginig sa takot. Sige na, Anwa. Magpahinga ka na uli. Kami nang bahala dito ng tatay ko. Babantayan ka namin. Magdamag binantayan ng mag-ama yung tindahan ni Anwa. Kinabukasan, kaagad umuwi si Anwa ng bahay. Kwento niya sa lola niya ang lahat ng nangyari. Mangiyak-ngiyak ito habang nakikinig sa kanya. Ay naku, apo. Yung nakita mo dito sa bahay, pati na din yung babae na yon. Imelda ang pangalan niya. Kung nagtataka ka kung bakit ako umaalis tuwing Biyernes, pumupunta ako sa simbahan para magdasal. Pagtapos nun, dumidiretso ako sa kaibigan kong babaylan para magpaturo. Nung araw kasi na ipinanganak ka, ilang araw lang ang lumipas, namatay ang nanay mo. Nagkakilala ang tatay at nanay mo doon sa bukid ng Ayongon. At hindi nagtagal nagkapalagayan ng loob. Yung nanay mo, merong kapatid na si Imelda. May lahi silang aswang. Pero mas pinili ng nanay mo na mamuhay ng normal para sa tatay mo. Ayos naman sana ang lahat kung hindi namatay ang nanay mo. Kaya nilayo ka ng iyong ama dahil gusto kang kunin ni Imelda bilang kapalit ng kanyang kapatid. Ang problema, namatay din ang tatay mo dahil sa kalungkutan. Inatake sa puso. Kaya kaagad kitang kinuha doon. Pasensya ka na, apo. Kung matagal kong inilihim sa'yo ang bagay na yan. Magmula ng araw na yon, nagbago yung paningin ni Anwa patungkol sa kababalagan. Naging parte yon ng buhay niya kasi naipasa sa kanya ni Imelda ang pagiging wakwak. Pero mabuti na lang, nariyan ang lola niya at naturuan siya kung paano labanan yon. Maraming taon pa ang lumipas. Namatay din ang lola ni Anwa. Habang siya naman, meron ng kinakasama. Nagkatuluyan sila ni Jessie at nagkaroon ng ilang anak. Muli, ako nga pala si Maria Teresa, ang sender ng kwento. At kilala din sa pangalan na Anwa. Mga bagay na pwede nating matutunan sa kwento, mga kaninuno. Una, para sa akin, kakaiba yung langis na meron yung lola ni Anwa. Pamilyar ako sa langis na kumukulo kapag merong aswang. Pero kakaiba yung sa lola niya kasi kahit sa disgrasya, pwedeng gamitin. Tapos ipapainom
o ipapahid lang doon sa pasyente, maiibsan na kaagad yung sakit na nararamdaman. Which is, sobrang galing mga kaninuno. Talagang nakakabilib kasi may mga ganitong klaseng pamamaraan pala. Saka ang solid din nung ending kasi si Maria Teresa pala, siya din pala si Anwa, yung nag-send ng kwento. Tapos, isa pang napansin ko dito ay yung appreciation ng mga tao. Kasi napakabuti ng lola ni Anwa. Talagang iningatan siya at kinupkop. Pero yun nga lang, darating at darating talaga yung panahon na kailangan nating matuto na tumayo sa sarili nating paa. Kasi hindi habang buhay, kasama natin yung mga taong nasa paligid natin. Kaya naman, habang andyan sila, palagi nating sikapin kumonekta sa mga taong mahal natin. Kasi hindi natin alam kung ano ang dala ng bukas. Napakabilis ng panahon. Anumang meron ngayon, maaaring wala na bukas. Kaya naman, maging malay tayo sa bawat pagkilos at ating sikapin na maging maligaya sa lahat ng bagay na meron tayo. Lalong-lalo na sa darating na Pasko. Basta kumpleto, kahit walang regalo, masaya yon mga kaninuno. Yun lamang, naway marami kayong natutunan sa ating kwento. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Lagi lamang nating tandaan, ang masyadong paniniwala sa supernatural ay ginagawa tayong ignorante. Ngunit ang masyadong pagdepende sa siyensya at lohika ay ginagawa tayong arogante. Hanggang sa susunod na kwento. Paalam. Bye! Maraming salamat pala para sa mga comments na ito. Special shoutout sa comment ni Yana Taduran.